Sinabi ba ni Pope Francis na pare-parehas lang ang religion? All religions are a path to reach God. There is only one God, and our religions are languages, paths to reach God. Some are Sikh, Muslim, Hindu, Christians. They are different ways to God. So yung sinasabi ni Pope Francis na lahat ng relihiyon ay pamamaraan para maabot ang Diyos. Pero ang sabi niya sa huli, they are different ways to God. Ibig sabihin, iba-iba ng paraan. Hindi magkakamuka. Ano ang kinaibahan ng simbahang Katoliko sa ibang mga relihiyon at mga sekta at mga denominasyon? Ang simbahang Katoliko ay nagtataglay ng fullness of truth. Nasa atin ang kaganapan, ang kabuuan ng katotohanan na wala sa ibang relihiyon, na wala sa ibang sekta, denominasyon. Sa atin ni-reveal ng Panginoong Diyos ang kabuuan ng katotohanan. Nasa atin na ang lahat-lahat. Nasa atin ang mga sakramento. Nasa atin ang Biblia, ang banal na kasulatan na kinuha ng mga protestante. Nasa atin ang sacred tradition. Nasa atin ang apostolic line of succession. Tayo lang ang makakatrace sa ating mga obispo, mga santo papa, hanggang sa mga apostol. Nasa atin ang mga labi ng mga apostol. The revelation of the fullness of truth is revealed in the Catholic Church of our Lord Jesus Christ, na itinayo niya sa mga apostol, kay Apostol San Pedro, na siya nating unang santo papa. So, ibig sabihin ba nun, kapag wala ka sa simbahang Katoliko, hindi ka na mariligtas? Di po tayo katulad ng mga INC na kapag hindi kayo miyembro, hindi kayo kaanib, kasapi, hindi na kayo magliligtas at mapupunta kayo sa impyerno. Hindi po ganun sa simbahang Katoliko. Although nasa simbahang Katoliko ang fullness of truth, ina-acknowledge din natin na merong elements of truth sa ibang mga relihiyon, ibang mga sekta at denominasyon. Pero ang kabuuan ng katotohanan, the fullness of truth, ay nasa atin. So, ina-acknowledge natin na sila rin, kahit wala sa kanila ang fullness of truth o kabuuan ng katotohanan, ay pwede pa rin silang maligtas. Bakit? Dahil kahit wala sila sa loob ng simbahang Katoliko, kahit nasa ibang relihiyon sila, kahit nga wala silang relihiyon, basta they follow their conscience, they live a moral life, they participate in the grace of Christ. At kung maliligtas man sila, naligtas sila sa pamamagitan ng grasya ng Panginoong Hesukristo. Walang kaligtasan apart from the grace of Christ. Basahin natin ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church. Those who, through no fault of their own, do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and, moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those too may achieve eternal salvation. The Catholic Church recognizes in other religions that search among shadows and images for the God who is unknown yet near, since He gives life and breath and all things, and wants all men to be saved. So gusto ng Diyos, lahat po tayo ay maligtas. Lahat tayo ay makarating sa langit. Hindi yan exclusive lang sa isang grupo. Pagka INC ka, ligtas ka na. Pag hindi ka INC, impyerno ka na. Hindi po ganun ang grasya ng Diyos. At ang kaligtasan ng Diyos, hindi nakakonfine lang sa mga sakramento ng simbahan na ito lang ang magliligtas. Sabi nga ng renowned theologian na si Scott Hahn, conversion is possible without the sacraments. Ang pagbabagong buhay o kabanalan ay posible naman kahit walang mga sakramento na yan. Pero ang sabi niya, it's arduous. O mahirap, matrabaho talagang apakahirap. The grace of the sacraments eases our way. Ang grasya ng mga sakramento na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang nagpapadali sa ating daan patungo sa kaligtasan, pagbabagong buhay at kabanalan. So in other words po, bawat religion ay paraan para makarating sa kaalaman sa Diyos. Iba-iba ito, pero nasa simbahang Katoliko ang fullness of truth o ang kaganapan. Hindi ka man umanib dahil hindi mo naman kasalanan, pero pwede ka pa rin maligtas. Dahil ang grasya ng Diyos ay kumikilos sa loob ng simbahan at kahit pa sa labas ng simbahang Katolika.